Ngayon, narinig mo ako. Sa wakas may tumawag sa aking pangalan. Hindi na multo, hindi na anino. Isa na lang pusong tinanggap. Lumipat si Sandro sa lumang bahay para magsulat. Hindi dahil gusto niya ng inspirasyon, kundi dahil wala na siyang nararamdaman. Ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Sa unang gabi, habang bumubuhos ang ulan, narinig niya ang tunog ng piano. Isang nota, mabagal, malungkot. Huminto ang ulan. Huminto rin ang tugtog. Kala niya guni-guni lang. Ngunit ang gabing iyon, habang nakatingin siya sa bintana, may nakita siyang refleksyon. Isang lalaking nakatayo sa likod niya. Nang lumingon siya, wala na. Tumamig ang hangin. Hindi ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng isang presensyang hindi humihinga. Kinabukasan, sinubukan ni Sandrong magsulat. Nagbukas siya ng laptop. Tumitig sa blankong screen. Walang salita ang lumabas. Hanggang sa isang tunog mula sa kabilang kwarto. Ang piano. Muling tumugtog. Hindi ito masaya. Hindi rin ito nakakatakot. Parang malungkot na tawag. Lumapit si Sandro. Dahan-dahan. Hello? Mahina niyang sabi. Tumigil ang tugtog. Ngunit sa ibabaw ng piano, may isang papel. Hindi niya iyon iniwan doon. May nakasulat na isang linya. Naririnig mo na ba ako? Nanginig ang kamay ni Sandro. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Mula noon, gabi-gabi na niyang naririnig ang piano. Minsan mabagal, minsan parang umiiyak, at minsan parang may sumasabay sa tibok ng puso niya. Hindi niya pa nakikita ang tumutugtog. Hindi rin niya alam kung sino ito. Ang alam niya, sa bahay na ito, hindi lang siya nag-iisa. At sa bawat nota, lalo lang lumalalim ang kanyang pangungulila. Sa sunod na bahagi, nagsimulang magbago ang mga senyales. Dahil hindi lahat ng multo ay tahimik at hindi lahat ng paalam ay banayad. Hindi agad natulog si Sandro nung gabing iyon. Nakatitig siya sa papel na nakita niya sa piano. Naririnig mo ba ako? Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat. Hindi pamilyar ang sulat kamay. Hindi rin ito mukhang luma. Parang kasusulat lang. Tinupi niya ang papel at inilagay sa bulsa. Tila ba natatakot siyang maiwan nito sa bahay, na parang mawawala kung di niya pinabantayan. Kinabukasan, nagtungo siya sa maliit na library sa bayan. Doon niya unang nalaman ang tungkol sa bahay. Noong dekada 70, may isang lalaking tumira roon. Isang musikero. Isang kompositor. Ang pangalan niya ay Martin. Bigla siyang nanlamig. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang pamilyar ang pangalan. Parang matagal na niyang naririnig. Kahit ngayon lang niya nabasa. Pag-uwi niya, nagpasya si Sandro na magsulat.
Kung may multo man sa bahay, gagamitin niya ang takot bilang inspirasyon. Binuksan niya ang laptop. Nagsimulang mag-type. Ang bahay ay umihinga. At sa bawat hinga, may lihim. Huminto siya sandali. Nag-isip. Nang ibalik niya ang tingin sa screen. May bagong linya. Hindi niya tinipe yun. Umalis ka na. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Pinura niya ang linya. Agad. Ngunit bago pa siya makapag-type muli, may isa pang lumitaw. Mas malinaw, mas maliin. Hindi ito para sa'yo. Tumayo si Sandro. Biglang bumigat ang hangin. Parang may humihigop ng init sa paligid. Martin? Mahina niyang tanong. Walang sagot. Ngunit ang ilaw ay namatay. Isa-isa at sa dilim, may tunog ng yapak. Mabagal, papalapit. Hindi niya makita kung saan galing. Ngunit may bumulong, hindi sa tenga, kundi sa loob ng ulo niya. Hindi lang ako nandito. Kinagabihan, nakakita si Sandro ng lumang diary na nakatago sa ilalim ng piano. Dilaw ang mga pahina, kupas ang tinta. Isang entry ang paulit-ulit niyang binasa. Kung mababasa ito ng iba, sana patawarin nila ako. Hindi ko sila pinili. Natakot lang ako. Sa huling pahina, may isang nota. Isang kanta. Hindi pa tapos. At sa ibaba, isang linya na kinalabutan siya. May mas galit pa sa akin at hindi siya marunong magpatawad. Nang gabing iyon, hindi tumugtog ang piano. Tahimik ang bahay, ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na hindi mawala sa isip ni Sandro. Ang presensyang nararamdaman niya ba ay si Martin o may ibang gumagamit ng kanyang mukha at kanyang kalungkutan? Nagising si Sandro na masakit ang ulo. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil sa amoy. Amoy sunog na kanin. Bigla siyang bumangon. Tumakbo siya sa kusina. Patay ang kalan, pero ang kanin sa rice cooker. Sunog. At sa ibabaw ng mesa, may nakadikit na sticky note. Hindi niya iyon nilagay. Kumain ka ng maayos. Napatigil si Sandro. Buong umaga, may kakaibang nangyayari. Tuwing hindi siya kumakain, kusang bumubukas ang ref. Tuwing nagkakape siya sa pangatlong beses, biglang namamatay ang kuryente. At tuwing magbubukas siya ng instant noodles, bumabagsak ang takip ng cabinet. Okay, sabi ni Sandro sa hangin. Kung sino ka man, may problema ka ba sa lifestyle ko? Tahimik. Pagkatapos, tumunog ang piano. Isang mabilis na nota. Parang irap. Kinagabihan, sinubukan ni Sandro ang isang eksperimento. Nagpatugtog siya ng K-pop sa speaker. Malakas, masigla, paulit-ulit. Gumisi siya. Ayan, tingnan natin kung gaano kakatapang. Tahimik sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, isa-isang nahuhulog ang mga libro sa estante. Sakto sa beat ng kanta. Natawa si Sandro. Hoy, sabi niya. May rhythm ka rin pala. Biglang huminto ang lahat. Tapos, may tumugtog na piano. Isang classical piece. Mas malakas, mas dramatic. Parang sinasabing, palitan mo yan. Mula noon, naging malinaw ang lahat. Hindi galit ang multo, hindi rin masama. Naiinis lang.
At sa sobrang concerned, kapag puyat si Sandro, may tugtog ng lullaby. Kapag malungkot siya, may mahinang piyesa sa gabi. At isang beses, nang sabihin ni Sandro sa sarili niyang bobo siya, biglang may malakas na tunog. Nabagsak ang baso. Okay. Mabilis niyang sabi. Hindi na. Sorry. Biglang tumahimik ang paligid. Parang satisfied sa sinabi niya. Martin, binigkas ni Sandro isang gabi. Alam kong nandyan ka. Pero walang sagot. Ngunit kumalaw ang kortina. Dahan-dahan. At alam kong hindi ikaw yung nananakot dati. Dagdag niya. Ikaw yung naglilinis ng kalat ko. Isang nota ang tumunog. Mahina. Na parang oo. Ngumiti si Sandro. So, roommates na tayo. Tumahimik uli ang paligid. Pagkatapos, may isang sticky note sa mesa. Mas maliit ang sulat. Mas maingat. Huwag kang matigas ang ulo. Natawa si Sandro. Grabe, bulong niya. Multo ka na nga. Nanay ka pa. Isang mabilis na arpegyo ang sagot ng piano. Kung may mata lang yun, tiyak na umiirap. At doon nagsimula ang kakaibang pagsasama. Isang buhay, isang multo. Isang bahay na dati puno ng lungkot. Ngayon ay puno na ng ingay. At sa gitna ng tawanan, may isang tanong na unti-unting sumisibol. Paano ko ang multong ito ang una palang tunay na nag-alaga sa kanya? Hindi na malaya ni Sandro kung kailan siya nasanay. Nasaan man siya sa bahay, may tunog ng piano. Hindi palaging malinaw. Minsan parang alaala lang. Minsan parang buntong hininga. Pero palaging naroon. At sa bawat gabi, mas kaunti ang lungkot. Isang gabi, nakatulog si Sandro sa harap ng laptop. Hindi niya namalayan patay ng ilaw. Hindi rin niya naramdaman ang pagtakip ng kumot sa balikat niya. Hanggang sa nanaginip siya. Nasa isang maluwang na silid siya. May mga bintana, may araw, at sa gitna, may lalaking nakaupo sa harap ng piano. Malinaw, hindi anino, hindi refleksyon. Totoo. Martin, mahina niyang sabi. Lumingon ang lalaki. May ngiti. Mabagal, pero puno ng ligaya. Salamat, sabi nito. May nakikinig na rin. Nagising si Sandro na may luha sa mata. Hindi dahil sa lungkot, pero dahil sa pakiramdam na nakita niya. Sa mesa, may tasa ng kape. Mainit pa. May usok. At sa tabi nito, isang papel. Masama ang matulog sa lamig. Napangiti si Sandro. Alam ko, bulong niya. Pero buti na lang, nandyan ka. Tumunog ang piano. Isang mahabang nota. Mainit. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan nilang mag-usap kahit walang boses. Sa mga nota, sa panaginip, sa mga pahinang kusang nasusulatan. Doon nalaman ni Sandro ang tungkol kay Martin. Dekada 70, musikero. May kantang hindi niya pinatugtog kahit kanino. Isang kantang isinulat para sa taong hindi niya kayang ipaglaban noon. Natakot ka? Sabi ni Sandro isang gabi. Tahimik ang piano. Pero hindi ka mahina, dagdag niya. Hindi ka lang handa noon. Isang mabagal na tugtog ang sagot. Malungkot. Pero nagpapasalamat. Sa isang panaginip, muli silang nagkita. Mas malapit na ngayon. Pagkatapat, inangat ni Sandro ang kamay niya.
Halos mahawakan ang mukha ni Martin. Huminto siya. Pwede ba? Tanong niya. Ngumiti si Martin. Tumango. Nagtagpo ang kanilang mga noo. Walang halik, walang yakap. Pero sapat na. Pagmulat ni Sandro, may kakaibang init sa kamay niya. At sa dibdib, may katahimikang hindi niya naranasan noon. Mahal niya na ang multo. At sa isang banda, alam niyang mahal din siya nito. Hindi bilang kapalit, hindi bilang pangako, kundi bilang pagpili. Ngunit may mga pag-ibig na hindi pwedeng manatili. At may mga multong, kapag natutong magmahal, kailangan nang magpaalam. Nagising si Sandro bago pa sumikat ang araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Walang piano, walang presensya. Parang unang gabi niya ulit sa bahay. Tumayo siya at naglakad papunta sa sala. Nandoon ang piano, malinis, tahimik. Sa ibabaw nito, may isang papel. Hindi sticky note, hindi rin pahapyaw na sulat. Isang buong pahina. Salamat sa pakikinig. Nanikip ang dibdib ni Sandro. Martin, mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngunit biglang uminit ang paligid. At sa harap niya, unti-unting may lumitaw. Hindi anino, hindi refleksyon. Si Martin, buong buo. Nakasuot ng puti, may liwanag sa likod niya. Ngumiti pero may lungkot sa mata. Hanggang dito na lang, sabi niya. Hindi nanginginig ang boses. Payapa. Alam ko, sagot ni Sandro. Luha ang kapalit ng bawat salita. Lumapit siya. Sa wakas, walang pagitan. Salamat, sabi ni Sandro. Sa pag-aalaga, sa musika at sa akin. Ngumiti si Martin. Hindi na ako natatakot, tugon niya. Dahil may nagmahal sa akin ng buo. Tumugtog ang piano, mag-isa. Ngunit ngayon ay malinaw ang kanta. Ito ang kantang hindi niya kailanman natapos noon. Ngayon ay buo na. At habang tumutugtog, unti-unting naglaho si Martin. Hintayin mo ako. Tanong ni Sandro, halos pabulong. Umiling si Martin. Marahan. Isulat mo, sabi niya. Para hindi ako mawala. Nang matapos ang tugtog, wala na si Martin. Ngunit sa ibabaw ng piano, nakaukit ang mga nota. Permanenteng alaala. Lumipas ang mga buwan, natapos ni Sandro ang nobela. Sa huling pahina, nakasulat, para sa tinig ng totoong magsalita at sa pag-ibig na hindi natakot. Isang hapon, habang naglalakad si Sandro sa kalsada, may tumugtog sa radyo. Isang pamilyar na melodiya. Napahinto siya, ngumiti, at sa gitna ng ingay ng mundo. Parang may mainit na haplos sa likod niya. Hindi multo, hindi alaala, kundi ang paalam na may pagmamahal. May mga pag-ibig na hindi na natin nakakasama sa dulo. Pero binabago nila tayo habang buhay. At sa pagitan ng salita at multo, may kwentong hindi kailanman mawawala. Sa pagitan dilim at liwanag, nabuhay akong walang tinig. May kantang itinago sa dibdib. Takot na baka masira sa bukang liwayway. Mga salitang hindi binigkas. Mga matang umiwas sa salamin. Minahal kita sa katahimikan. Dahil doon lang ako
Baka hindi ako naglaho, baka hindi ako natutong magmahal ng palihim. Ngayon, narinig mo ako. Sa wakas may tumawag sa aking pangalan. Hindi na multo, hindi na anino. Isa na lang pusong tinanggap. Kung ito man ang huling nota, hayaan mong manatili sa'yo. Dahil sa wakas, narinig mo ako. At sapat na yon para mabuhay muli. May bahay na naging kulungan, may piano na tanging saksi. Sa bawat gabing pinili kong manahimik. Habang ang mundo'y dumadaan lang, ikaw ang dumating nang walang takot, walang tanong, walang paghusga. Umupo ka at nakinig sa kantang hindi ko natapos. Hindi mo hiniling na manatili. Hindi mo rin ako tinakasan sa unang beses. Hindi ko kinailangang magtago. Ngayon, narinig mo ako. Buong buo, kahit may bitak. Hindi mo ako inusisa. Tinanggap mo lang ang himig ko. Kung ito man ang huling nota, hayaan mong manatili sa'yo. Dahil sa wakas, narinig mo ako. At sapat na yon para magpaalam. Sakaling sa ibang umaga may marinig kang pamilyar na awit, huwag kang lilingon. Nandun lang ako sa bawat pagitan. Hindi ako nawala, natuto lang akong umalis. Dahil lang muibig minsan ay marunong magpalaya. Ngayon, narinig mo ako. Kahit hindi na ako mahawakan, iniwan ko sa'yo ang musika at ang lakas para magpatuloy. Kung may susunod mang nota, ikaw na ang tumugtog nito. Dahil sa wakas, narinig mo ako. At buo ng tatak